to the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I breathe. You don't have to. Bago ang lahat, mga bata, tumayo muna tayo at sandaling manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Magandang araw mga bata! Kumusta naman ang araw ninyo? Magaling! Kaya ako na marinig na maayos ang araw ng bawat isa at muli tayong nagkasama-sama sa araw na ito. Pero bago maupo ang lahat, siguraduhin nating maayos ang ating silid-aralan. Tingnan ang inyong mga upuan, ayusin natin ito at siguraduhin pantay-pantay at kung may mga nakakalat sa sahig, pulutin natin ito at itapon sa tamang basurahan. So ayan, napakagandang tingnan ng ating silid-aralan. Ngayon ay maaari na kayong maupo. Narito ang ating classroom rules. Basahin po natin ng sabay-sabay. Una, maging magalang sa lahat. Pangalawa, makinig at sumunod sa guro. Pangatlo, panatilihing malinis ang silid. Pang-apat, magsalita ng maayos. Panghuli, magsikap sa pag-aaral. So, naintindihan po ba mga bata ang ating classroom rules? Magaling! Dapat ito ay ating nasusunod. Ayos po ba iyon? Para sa ating attendance, kapag tinawag ang inyong pangalan, sasabihin ang tunog na paborito ninyo. Halimbawa, tinawag ang pangalan ko at ang paborito kong tunog ay tunog ng manok sa pagising ko sa umaga. Yun ay ang iklao. Hindi lang tunog ng mga hayop ang sasabihin ninyo ha. Yung tunog na naririnig natin sa ating kapaligiran. Naintindihan po ba mga bata? Yan, magaling. Mahusay ang gaganda ng inyong mga paboritong tunog. Mukhang walang liban ngayong araw at puno ang ating mga upuan. Ayan, palakpakan natin ang ating mga sarili. Bago tayo magsimula, balikan natin ang ating nakaraang aralin. Noong nakaraan, pinag-usapan natin ang tayutay. Ano nga ulit ang tayutay? Tama, magaling. Ngayon, magbibigay ako ng halimbawa. Pakinggan ninyo. Ang araw ay sumilip sa likod ng bundok parang gintong bula sa himpapawid. Ano ang napapansin ninyo sa pangungusap na ito? Magaling! Mukhang marami nga kayong natutunan sa ating nakaraang aralin. So, bakit mahalaga ang tayutay sa kwento sa tekstong binabasa natin? Mahusay magaling mga bata! Talagang nakinig at natuto kayo sa ating nakaraang aralin. Ngayon naman, bago tayo magsimula sa ating formal na talakayan, magkakaroon tayo muna ng isang masayang laro na tinatawag na Onomatopoeia Charade. Hahatiin natin ang klase sa 3 grupo. Bawat grupo ay bibigyan mo ng onomatopoeia card. Ang isang miyembro ng grupo ay gagampanan ang tunog gamit ang kilos lamang. Hindi pwedeng magsalita. Ang ibang grupo ay huhulaan kung ano ang tunog at ano ang damdaming dala nito. Ang grupong unang makakakuha ng 3 tamang sagot sa 3 minuto ang siyang mananalo. Handa na ba kayo mga bata? Bibigyan ko ang bawat grupo ng 3 magkakaparehas na onomatopoeia card. Kaya dapat paunahan kayong makakuha. Naintindihan po ba yun? Yan ang husay naman ng ikalawang grupo, ang bilis makahula. Napakagaling ng inyong pakikilaho. Bigyan natin ng 3 palakpak ang bawat isa. Sa ating ginawang gawain na onomatopoeia charades, paano ninyo na ipapakita ang mga tunog gamit ang inyong kilos at gawa? Aba, mahusay! Tama mga bata! Nakita natin na kahit simpleng tunog lang, kapag ipinakita natin sa kilos at ekspresyon, mas malinaw at mas masaya itong maipaparating sa ibang tao. Ngayon, batay sa ating activity,
Ano sa palagay ninyo ang mahalagang natutunan natin ngayong araw tungkol sa paggamit ng onomatopoeia sa kwento o teksto? Mahusay! Tama! Ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa onomatopoeia. Isang tayutay na tumutulong sa atin na mas maiparating ang damdamin, tunog at imahe sa mambabasa sa pamamagitan ng malikhaing pagpapahayag. Ngunit bago tayo magsimula sa talakayan, nais ko munang ibahagi sa inyo ang mga layunin natin sa araw na ito. Basahin natin ng sabay-sabay. Sa pagtatapos ng aralin, 75% ng mga mag-aaral ay inaasahang matutukoy ang tayutay na onomatopoeia sa binasa o napakinggang teksto. Pangalawa, na ipapaliwanag ang kahulugan ng onomatopoeia batay sa konteksto ng pangungusap. Pangatlo, na gamit ang onomatopoeia sa pagbuo ng maikling pangungusap o anekdota tungkol sa karanasang lokal. Handa na ba kayo mga bata? Sa ating pang-araw-araw na buhay, palagi tayong nakakarinig ng iba't ibang tunog mula sa hayop, bagay at mga pangyayari sa ating paligid. Kapag ang mga tunog na ito ay ginamit bilang salita sa pangungusap, ito ay tinatawag na onomatopoeia. Yan mga bata, sino sa inyo ang may ideya kung ano nga ba ang kahulugan ng onomatopoeia? Ayan, maaari po bang pakibasa? Maraming salamat mga bata. Ang onomatopoeia ay isang tayutay na gumagamit ng salita upang gayahin ang tunay na tunog ng tao, hayop, bagay o pangyayari. Ginamit ito upang maging malinaw at masining ang paglalarawan sa teksto o kwento. Ang onomatopoeia ay ang salitang ginagawa ang totoong tunog na ating naririnig. Halimbawa, ang tunog ng ulan ay patak-patak, ang aso ay aw-aw, at ang kampana ay ding-dong. Ginagamit ito upang mas maging malinaw ang buhay at masaya ang pagbasa ng kwento o pangungusap. Ngayon, tingnan natin ang ilang halimbawa. Una, alam kong gutom na ang pusa dahil sa sunod-sunod nitong pagngiyaw. Ano ang ginagawang tunog dito? Tama, ang salitang pagngiyaw ay nagpapakita hindi lang ng tunog kundi pati ng damdamin ng pusa na siya ay gutom. Pangalawa, ang tik-tak ng relo ay tila nagsasabing ikaw ay parating na. Ano ang pakiramdam kapag narinig ang tik-tak? Mahusay! Pinapakita nito na ang onomatopoeia ay nakapagbibigay ng damdamin at imahe sa mambabasa. So pangatlo, napalingon ako sa lakas ng putput ng truck. Anong katangian ng tunog ang ipinapakita ng putput? Tama, nakakatulong ang onomatopoeia upang mailarawan ang lakas ng pangyayari. Kaya mga bata, tandaan natin na ang onomatopoeia ay salitang ginagawa ang tunay na tunog. Nakakatulong ito upang maging mas malinaw, mas buhay, at mas madamdamin ang kwento o pangungusap. Sa pamamagitan nito, mas madaling mailarawan ang kilos, lakas at pakiramdam sa binabasa. Handa na ba kayong gumamit ng onomatopoeia sa sarili ninyong mga pangungusap? Kung handa na, tingnan ninyo ang mga larawan sa Hanay A. Bawat larawan ay may tunog na nalilikha. Sa Hanay A, isulat ang tunog na nalilikha ng bawat larawan. Sa Hanay B, bumuo ng isang pangungusap gamit ang angkop na onomatopoeia mula sa Hanay A. Tiyaking ang pangungusap ay malinaw at wasto ang paggamit ng tunog. Alalahanin na ang onomatopoeia ay salitang gumagawa ng tunog. Kaya isipin ninyo kung anong tunog ang naririnig kapag nakikita ninyo ang larawan. Mayroon lamang kayong 5 minuto upang tapusin ang inyong gawain. Ayan, magaling! Naipakita ninyo ang wastong paggamit ng onomatopoeia sa pangungusap. Handa na ba tayong magpatuloy sa susunod na gawain? Para naman sa ebaluasyon, basahin mabuti ang mga pahayag. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa kwaderno ng sagutang papel.
Nakakuha na po ba ang lahat ng kwadernong sagutang papel? So ayan, handa na ba kayo mga bata? Unang bilang, ano ang onomatopeya? A. Salitang nagpapaganda ng pangungusap. B. Salitang nagbibigay ng aral. C. Salitang ginagaya ang tunay na tunog. At letter D. Salitang may malalim na kahulugan. Ano ang onomatopeya? A. Salitang nagpapaganda ng pangungusap. B. Salitang nagbibigay ng aral. C. Salitang ginagaya ang tunay na tunog. At D. Salitang may malalim na kahulugan. Pangalawang bilang. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng onomatopeya? A. Masaya. B. Mabagal. C. Tik-tak. At letter D. Maganda. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng onomatopeya? A. Masaya. B. Mabagal. C. Tik-tak. D. Maganda. Ano ang tunog na ginagaya ng salitang meow? A. Tunog ng aso. B. Tunog ng ibon. C. Tunog ng pusa. At D. Tunog ng tao. Bakit mahalaga gamitin ang onomatopeya sa kwento? A. Upang humaba ang kwento. B. Upang magiging mas malinaw at mabuhay ang paglalarawan. C. Upang maging formal ang wika. At letter D. Upang madagdagan ang bilang ng pangungusap. Bakit mahalagang gamitin ang onomatopeya sa kwento? A. Upang humaba ang kwento. B. Upang maging mas malinaw at buhay ang paglalarawan. C. Upang maging formal ang wika. D. Upang magdagdag ang bilang ng pangungusap. At panglima, ang huling bilang. Alin sa mga sumusunod ang tamang pangungusap na may onomatopeya? A. Tahimik ang paligid. B. Tumakbo ang bata. C. Malakas ang ulan. D. Dagundong ang kulog sa kalangitan. Alin sa mga sumusunod ang tamang pangungusap na may onomatopeya? A. Tahimik ang paligid. B. Tumakbo ang bata. C. Malakas ang ulan. D. Dagundong ang kulog sa kalangitan. So ayan, pakipasa na lamang po ng inyong mga papel takdang aralin, basahin mabuti at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa inyong Filipino notebook. Unang bilang, ano ang onomatopeya? Ipaliwanag ito sa dalawang pangungusap. Pangalawa, pumili ng dalawang onomatopeya, halimbawa, tik-tak, meow, boom, at bumuo ng isang pangungusap para sa bawat isa. So ayan mga bata, sana marami kayong natutunan sa aralin natin ngayon. Hanggang sa muli, maraming salamat, paalam!